Magandang good morning kapatid. Isa nga po ang tuberculosis sa mga endemic diseases dito po sa Pilipinas. At kahit ito ay nagagamot, marami pa rin po ang nasasawi dahil sa sakit na ito. Ngayong World Tuberculosis Day, pag-uusapan po natin yan kasama ang ating paboritong morning doctor na si Doc Richard. Doc, good morning. Good morning, Mommy Dims. And good morning din po sa ating mga kapatid. Ako, Mommy Dims, alam mo, tama ka dun sa sinabi mo. Sa katunayan nga, ayon sa World Health Organization, kabilang ang Pilipinas sa top 10 countries na may pinakamaraming kaso ng TB sa buong mundo. Pero alam mo ba, Mommy Dims, pag sinabi nating TB, hindi lang lungs ang apektado. Pwede din dyan ang balat o ating skin. So kaya naman, ito yung tinatawag pala natin na cutaneous tuberculosis. Kaya naman, Mommy Dims, kasama natin ngayong umaga ang dermatologist at venerologist na si Dr. Emerson Vista. Pero, bago natin pag-usapan yan, Mommy Dims, mga kapatid, panoorin mo yan. Hello everyone! Mula pagkabata, sakitin na raw ang 27 anyos na si Queenie. Mahina ang resistensya, kaya naman naging prone siya sa mga sakit gaya ng tuberculosis. Nakaramdam si Queenie ng iba't ibang sintomas nito, gaya ng pagsusuka ng dugo, pananakit ng dibdib at likod, pagkakaroon ng dugo sa ihi, madalas na pagkahimatay, at pati pagkahapo kahit walang ginagawa. Lumala pa lalo ang kanyang nararamdaman nang magsimulang kumalat ang tuberculosis sa balat ni Queenie. 11 taong gulang lang si Queenie nang magsimulang lumaki at magsugat ang kanyang ilong hanggang sa tuluyan ng kinain ng bakterya ang malaking parte nito. Cutaneous tuberculosis o skin tuberculosis ang naging diagnosis kay Queenie. Isa itong bihirang uri ng TB na nakakaapekto sa balat. Paano nga ba humantong sa ganito ang kaso ni Queenie? Nagagamot pa ba ito? Alamin yan sa Balik Alindog. Yan, at para ipaliwanag po sa atin ulit kung ano nga ba ang skin tuberculosis, kasama natin ang dermatologist at venerologist na si Dr. Emerson Vista. Good morning, Doc Emerson. Good morning, Doc Good Richard. morning, Doc. Good Thank you morning for po. waking up very early for us. Yes. Oo. So, umpisahan na natin, no, Doc Emerson. Tanong ng ating mga kapatid, ano nga ba ang skin tuberculosis, Doc? Okay, so ang mga Pilipino sanay na naman sa salitang tuberculosis or TB. So ito yung nakikita nilang infection sa baga na ang dahilan ay Mycobacterium tuberculosis. Pero itong bacteria na to ay pwede rin magsanhi ng problema sa balat at ang tawag namin dito ay skin tuberculosis or TB sa balat. Okay. Doc, pag sinabing venerologist, ano yun? It's another field in medicine na kung saan pinag-uusapan ang mga sexually transmitted infection. Pero pag pinag-usapan natin ang TB sa balat is more of infectious dermatology. Right, okay. Sige. Ito, ano ba yung mga pangunahing sanhi ng skin tuberculosis? So, ang skin tuberculosis, gaya ng sabi ko, it's related to the Mycobacterium tuberculosis. So, madalas, pag nagkaroon ng skin tuberculosis, pwede ito makuha sa pagkaroon ng TB rin sa katawan. So, pwedeng mahawa, pwedeng malipat sa ibang parte ng katawan. So, kung meron kang tuberculosis sa inyong katawan, pwede itong lumipat sa inyong balat via different pathways. So, pwedeng una, direct inoculation. So, meaning, kung meron kang sugat, pwede magkaroon ng exposure ang iyong balat para makakuha ng tuberculosis. Pwede rin hematogenous or yung sa pamamagitan ng paglipat ng infection mula sa iyong baga o sa ibang parte ng katawan sa pamamagitan ng dugo or lymphatics. Hindi lang pala talaga baga, no, Mommy Dims, pag sinabi natin tuberculosis, pwede din siya sa balat. Yes. Pero Doc, ano nga ba ang mga sintomas ng skin tuberculosis? So, magkakaroon ka ng iba't ibang klaseng sintomas. So, mapapansin nyo, ang taong may tuberculosis pwede magkaroon ng parang pamumula sa kanyang balat. Depende kung anong klaseng skin tuberculosis to. So, yung kay Queenie, yung pinakita kanina, meron siyang form of lupus vulgaris. So, ibig sabihin, nagkaroon muna siya ng parang pamumula na medyo malambot sa kanyang katawan or sa ilong niya at pwede itong tumagal, lumala pag hindi nagamot ng maayos at magkaroon ng komplikasyon tulad ng nangyari sa kanyang ilong. So yung iba naman, pwede magkaroon ng
parang eczema, gaya ng mga nasa picture, tapos magiging parang kulugo na mapula. So, ang tawag natin doon ay tuberculosis verrucosa cutis at marami pang ibang klase, yung mga tuberculosis orificialis at meron pang mga miliary TB. That's right. Okay. Kasi ito, Doc, yung pinanood natin na video kanina kay Queenie, 11 years old pa lang siya, di ba? Kumbaga parang immunocompromised na siya, as you said. Tama ba ako? Maaring nagkaroon na siya ng tuberculosis nung mas maaga pa. At pagkatapos, okay. Dahil sabi kong lupus vulgaris ay pangmatagalang infeksyon, hindi kagad ito maaring na-address ng maayos, kaya ito'y lalong lumala sa kanyang balat. So lalong dumami ang bacterial load ng kanyang tuberculosis at nakaapekto sa itsura ng kanyang ilong. Okay, ito, Doc. Ano ba yung mga maaaring maging epekto ng skin tuberculosis sa balat at pangkabuuang kalusugan ng isang pasyente? Okay, so gaya ng sinabi ko, yung kanyang balat ay magiging hindi katulad ng normal skin na. So magkakaroon siya ng kakaibang itsura na pwedeng magkaroon ng iba pang komplikasyon tulad ng ulcer, lalo yung lalalimang sugat, pwedeng kumalat sa ibang parte ng katawan at hindi basta-basta nagagamot ng simpleng mga pahid lang. At ito ay kailangan bigyan ng mga iniinom na gamot na pareho sa TB sa baga or mga anti-TB treatment. Speaking of sa paggamot, Doc, paano nga ba ginagamot ang skin tuberculosis at gaano nga ba katagal ang treatment dito? Magandang question mo, Doc Richard. So, pag may tuberculosis sa balat, hindi siya basta-basta nadadiagnose kagad. So, pag nakita yan ng isang doktor, iniisip mo yung mga common skin diseases. Pero minsan, dahil hindi gumagaling, saka namin ginagawa ng ibang test tulad ng biopsy, culture, kung saan malalaman namin na TB sa balat ito. At ito'y papainumin din ng gamot na pareho sa TB sa baga. Yun yung anti-TB treatment na iba't ibang klase antibiotic. So, Doc, para sa mga nanay, tatay na nanonood ngayon, if they have children, no, of course, we want to know. Kanina kasi nabanggit mo na paano nga ba siya ginagamot. We want to know paano ba makakaiwas na magkaroon ka ng skin tuberculosis. Is it more common with children, elders? Ano ba ang dapat na nag-iiwas ditong demographic? So tama, sa Philippines kasi endemic ang tuberculosis. And so, when we say endemic, Doc, anong ibig sabihin niya sa Tagalog? Madalas siya makikita or maraming aktibong kaso ang meron sa ating bansa. Kumbaga parang medyo common siya, mas madali siyang makita. Yes, mas madali siya magkaroon sa ating bansa. So yung tanong mo, Ma'am Dimple, Miss Dimples is... Naging doktor na tuloy. Alam mo, minsan alam mo, Doc, may sasabihin ako sa'yo, i-break ko lang. Alam mo ba, naging doktor din ako sa teleserye. Pero hindi kasi husay ninyo, kasi yung sa inyo inaaral. Sa akin, script lang yun. Yeah. Okay, Doc. Okay. Ano yun? Paano natin iiwasan? So, gaya ng sa ibang sakit, kailangan magandang immune system. At kung alam nyo mayroon ng taong may tuberculosis sa inyong bahay, kailangan itong magamot. At the same time, kumain ng masustansyang pagkain, lagi magpa-check sa doktor kung may nararamdaman. Meron ding mga bakunang available, kaya binibigay ito sa bata, yung BCG vaccine. Yes, kakaganito lang. Di ba yung sa medyo maagayan binibigay, ano, Doc? Okay. Ganun pala yung umiwas sa stress daw, Doc. Grabe. So, lahat ng Ang dami ko palang iiwasan. Yung stress talaga na yan, ang daming O hindi, pwede totoo mangyari sa'yo. yun. Doc Emerson, maraming salamat, Salamat din for po. joining us today. And salamat din kay Queenie kasi napanood Yes. natin kanina yung kanyang video. So sa lahat po ng mga nanay, tatay na nanonood ngayon, at talagang punot bunga nito ay palakasin ang immune system ng ating mga anak, ng ating mga magulang, lahat ng mga nasa bahay. Last na may question lang ako. Doc, ang ano ba ay ang skin tuberculosis ay nahahawa through air? Pwede pa rin po. So, ibig ko sabihin yung TB sa baga, nakukuha natin ito by air transmission. Pero yung TB sa balat, pwede itong makuha, lumipat sa ibang parte ng katawan natin kung meron tayong tuberculosis o di kaya pagka-expose sa mga sugat natin na pwede makapasok ang tuberculosis. Okay. Maraming salamat, Doc Emerson. Doc Richard, thank you so much. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.